kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Marami kasi nagsasabi na, sa Diyos lang tayo sasamba. Kasi kung mayroon pa isang Diyos, dalawa na ang Diyos. Sabi nila, ang Diyos, iisa lang. Pero pag may isa pang Diyos, dalawa na. Hindi na totoo yun. Pero si Kristo, ang sabi ni Kristo, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong ano dyan sa mga ganyan. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon. Bakit? Sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Talaga bang maraming mga, ang Diyos ba talaga, ang ama ba talaga ay may ginawang hotel at maraming mga rooms na pwedeng pasukan ng mga mananampalataya? Individual ba talaga yun? Kaya titignan natin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. Talagang pinatunayan niya na merong ganun. Kung hindi sana, pinaalala na sana niya. At paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Pero mo, ang ganda. Yung pagparoon pala ng Panginoon, di ba, nababasa natin sa banal na kasulatan na ang kwento niya, nangaral siya, namatay, umakyat sa langit. Yung purpose pala ng pagpunta niya sa langit ay ipaghanda tayo ng silid. Yung sinasabi niya, kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Ang ganda, yun yung mga good news, di ba? Yun yung mga mabubuting balita. Kaya lang, kailangan natin malaman lahat ba talaga itong salita ba na ito para sa lahat? Oo, para sa lahat. Kaya lang, meron sinasabi, kaya lang. Sabi niya, di ba? Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yun. Ganon din naman. Sabi niya, kapag ako'y nandun na, babalik ako at isasama ko kayo sa aking kinaroroonan. Ang ganda. Kung nasaan ang Panginoon, sa muli niyang pagparito, dadalhin niya yung mga pinangakuan niya. Sino yun? Kapag nabasa talaga natin ang buong Biblia, may isang aklat sa Biblia na nakasulat yung tungkol sa pagparito ng Panginoon. Di ba? May kinuwento yun? Saan yun? Sa aklat ng Thessalonica. Sa aklat ng Thessalonica, tinutukoy doon kung sino yung makakasama ng Panginoon sa kinaroroonan niya na sinasabi ngayon ni Apostol Juan. Sa Thessalonica, ang kwento ron, lahat ng nabubuhay ay hindi mauuna. Bubuhayin muna yung mga namatay na nananalig sa Panginoon at isasama sa alapaap. At tayo naman mga buhay pa ay titipunin din sa alapaap. So yung pagparito lang pala ng Panginoon, sabi sa kwento rito, yung makakasama sa kinaroroonan niya at yung pinaghahandaan ng silid. Yun lang yung mga taong umiibig sa Diyos. Amen? Yun yung mga taong umiibig sa Diyos. Ano ba yung niya patungkol sa pag-ibig niya? Sabi niya, kung ako'y iniibig ninyo, patuloy ninyong tinutupad yung aking mga utos. Simple lang pala ang requirement ng Diyos. Pero marami sa mga tao nagsasabi mananampalataya sila. Nagsasabi sila, Kristiyano, sila, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero anong requirement ng Diyos para maligtas ka? Hindi sapat yung marami ka nang nagawa. Hindi sapat yung ikaw yung mahusay magpaliwanag. Hindi sapat yung ikaw yung maraming naitulong. Hindi sapat kung ikaw ay may mga iba't ibang kaloob na galing sa Diyos. Ano ba ang kasapatan? Yung nananatili kang tapat hanggang wakas. Kasi kung marami ka na nagawa, marami ka na naitulong, marami ka mga nagawang mga magandang bagay patungkol sa Diyos, bandang dulo, napagod ka. Bandang kalagitnaan pa lang, parang hindi nag-sustain yung resistensya mo sa pananampalataya, parang unti-unti nang bumabagal, unti-unti nang parang hindi ka na tumatakbo sa tamang landas. Parang ibang daanan na yun, dinadaanan mo. Pero akala mo Christian ka pa.
Pero iba na pala yung dinadaanan mo. Pero ito yung salita ng Diyos, nagpapaunawa sa atin, nagpapaalala sa atin na siya ang daan. Amen? May mga paalala siya na sa pagbabalik niya, ipagsasama niya ang lahat ng ipinaghanda niya ng matitirhan. Sino yun? Yung lahat nga ng umiibig sa kanya. Ngayon, sabi niya, kung naruroon na ako, kapag naruroon na ako at naipaghanda na kayo ng kapag naruroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Yan. Sa mga mananampalataya, maaaring nakakaintindi na yun. Pero nung mga panahon na yun, nung nangungusap pa lang ang Panginoon sa harap ng mga alagad, nalilito pa sila kasi hindi pa nila masyadong kilala ang Panginoon. Pero sa mga mananampalataya, halos kalaskas na yung Biblia, dapat pinagsisikapan natin na makilala ang Panginoon. Sabi rito, at alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Imagine ninyo sa pagbabasa natin sa talatang yan. May alagad pa rin na parang pang hindi nakinig. Ano? Parang pang hindi nakinig. Bakit pinasalita niya? Bakit kaya ganun? Sinasabi na ng Panginoon, paroroon siya sa Ama, tapos sasabihin niya, hindi ko alam saan ka pupunta eh. Paroroon ako sa Ama. Tapos kaya lagad ba, Panginoon, hindi naman alam kung saan ka pupunta. Yun nga yung pupuntahan niya, yung Ama eh. Ganun minsan yung pananampalataya natin, di ba? Minsan nakikinig ka, ganda ng revelation. Ganda naman ng mensahe na yun. Talagang tagos na tagos sa puso. Paglabas, kalimutan din. Di ba nangyayari yun? Yun, harap-harapan mismo, alagad. Ano sabi ng Panginoon? I-remind siya, ako ang daan. Ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung di sa pamamagitan. Napakahalaga ng ganitong mga mensahe kasi minsan paborito ito ng mga mananampalataya pero hindi lang alam paano ito iproseso sa pag-intindi dahil paborito lang basta gusto na lang nila, paborito lang nila. Naku ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan. Sa paano paraan? Paano ba tayo lalakad na si Kristo ang daan? Si Kristo ang katotohanan. Si Kristo ang buhay. Ang hindi may tatanggi, lahat ng mananampalataya, ano gusto? Maligtas. Di ba ang maligtas? Lahat ng mananampalataya. Kahit anong uri ng simbahan pinapasukan nila, ang lahat gusto maligtas. Walang nananampalataya, walang pumapasok sa pananampalataya para mapahamak. Amen? Totoo yun. Pero hindi ka raw makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ano ibig sabihin nun? Sino si Kristo? Siya ang salita ng Diyos. Si Kristo ang salita ng Diyos. Kaya nga kung kikilalanin mo talaga siya ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ang itsura ng Diyos. Yung totoong itsura ng Diyos. Sabi sa aklat ng Kolosas, nabasa niyo yan? 1:15 ng Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Yun ang nakatala doon, Kolosas 1:15. Mababasa niyo yan. Siya yung itsura ng Diyos. Sa Roma, ano sabi sa Roma? Kung ano ang Ama, kung ano ang Diyos, ganun din ang anak. Ngayon, ano sabi niya dito sa ano? Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama.
Kapareho sila. Pero hindi ibig sabihin, yung ama at ang anak, siya yun. Magkapareho sila. Si Kristo ang representative ng Diyos. Pinakikilala niya ang Diyos sa personal niyang buhay. Sabi ng mga talata, noong unang panahon, nagsalita ang Diyos sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, sa pamamagitan ng mga anghel, propeta, kung ano. Kahit sa asno, nagsalita ang Diyos. Nangaral yung asno, pinagsabihan yung may-ari ng asno na nahihibang ka na dahil sa yung pinangaralan niyo, pati asno nagsalita. Anghel nagsalita. Propeta nagsalita. Pero ngayon, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Pagkatapos ng anak, nagsalita naman ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol ni Kristo. Alam niyo ba, nung ipakilala, minsan, ang banal na kasulatan, minsan malalim magpakilala sa atin. Na kung paano ipinakilala si Kristo bilang Diyos. Maraming mga talata na dapat natin paniwalaan na siya ang Diyos. Kaya lang, may mga tao na hindi talaga siya kilala. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. So, marami mga tao na mali ang pagkakilala kay Kristo, pati sa pagpapakilala, mali. Di ba? Mali ang pagkakilala nila kay Kristo. Kaya naman, yung pagpapakilala din nila dun sa kanilang mga miyembro, mali din. Kaya nga sabi niya, kung ako kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Sa isang bagay ng kasulatan, sabi niya, ang hindi kinaroroonan ng anak ay hindi rin kinaroroonan ng Ama. So hindi pala totoo na ang Ama lang ang sinasamba nila, hindi ang anak. Pag ang Ama lang ang sinasamba ninyo at hindi nyo kinikilala yung anak, hindi ka rin daw karoroonan ng Diyos. Kaya, lalo pa talaga importante makilala natin ang Diyos. Diba? Sabi niya, natandaan niyo yung salita niya na katotohanan na magpapalaya? Sabi doon, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sino yung katotohanan? Si Jesus Christ. Diba? Ako ang daan, ang katotohanan. Paano daw siya magpapalaya? No, sabi ng kausap ng teksto na yun, hindi kami anak sa labas, anak kami ni Abraham. Bakit mo sinasabing mga alipin kami? Parang pinariringgan pa si Kristo na anak sa labas kasi wala siyang tatay. Anak kami ni Abraham. Si Abraham ang aming ama. Pero mo? Kung talagang si Abraham ang inyong ama, dapat ibigin ninyo ako. Hindi ganyan ang ginagawa ni Abraham, sabi niya. Kaya dito, pagdating sa katotohanan, marami ang pinipilipit ang katotohanan. Pagdating sa pangangaral, sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng pananampalataya, iba't ibang uri ng simbahan, pinipilipit ang katotohanan. Iniiba yung tamang aral. Magkaroon lang sila ng pansariling kapakinabangan. Sa Biblia, ang ipinangangaral dito, more on spiritual. Para yung buhay spiritual mo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kasi pwedeng mamatay din ang buhay spiritual ng tao. Pinapatay na yung laman, pinapatay po yung spiritual. Pero sa Diyos, kayang buhayin yun, kayang mananatili yan. Kaya ang importante pala, napakahalaga pala sa Biblia, yung kilalanin mo ng higit ang Diyos. Akala natin, mananampalataya tayo, akala natin okay yung ginagawa natin kasi alam naman natin ang Biblia, alam naman natin ang salita ng Diyos na nasa Biblia, ay okay na, sapat na. Hindi pa pala. Hindi pa pala sapat yun, na alam na natin ang Biblia. Kaya nasabi niya ninyo, mula ngayon ay kilalanan ninyo siya. Sinabi sa kanya ni Filipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. O yan na naman. Parang si Tomas na naman. Diba? Si Tomas, sinabi na kung saan siya pupunta. Nagtatanong pa, hindi namin alam kung saan ka pupunta.
Ano sabi ng Panginoon? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Sasabihin naman ni Filipe, ipakita mo sa amin ang Ama. Eh sinasabi niya na nga. Diba? May mga ganyan. Ang sabi rito, sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Filipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Buro mo? Ano yung point niya ng Panginoon doon? Nagdududa ako ba sa sinasabi ko? Yun yung punto ng Panginoon. Duda ako ba sa sinasabi ko? Sa tingin mo ba nagsasabi ako ng kasinungalingan? Hindi mo ba naalala yung mga ginawa ko? Nagpapatunay na ang Diyos nasa akin at ako nasa Diyos. Hindi mga ganun punto yung salita ng Panginoon. Sabi niya, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? O diba? Binalik naman. Hindi ka bang naniniwala ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang aking Ama, ang Amang na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Imagine niyo, siya mismo ang nagpapatuto niya. Yung ginagawa ng Panginoon, napapagaling ng mga may sakit, bumubuhay ng mga patay, lahat ng klase ng karamdaman, papalayas ng mga demonyo. Hindi lang pala si Kristo mo, yung Ama pala ang gumagawa doon. Siya mismo ang nagpapatuto. Pero marami talaga ang hinahanap pa rin ng Ama. Hindi kinikilala si Kristo. Yeah. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Pinatutuhan niya, hindi lang siya puro salita, hindi lang puro kwento, hindi lang puro mga patotoo. May mga nakikitang pruweba kung paano siya gumawa. Para paniwalaan yung lahat ng sinasabi niya. Bumuhay ng patay, nagpagaling ng mga may sakit, nagpadilat ng mga bulag, nagpapalakad ng mga pilay, lahat na yata ng mga imposible, nagpapalayas ng mga demonyo. Alam niyo minsan, kung mabasa niyo sa Biblia, yung pagkabulag ng tao, pagagawa ni Satanas. Noong mga panahon na yun, mga bulag, sabi, binulag sila ni Satanas. Ngayon naman, spiritual. Marami mga dilat, pero mga bulag. Oh, ang spiritual na mata ay ang isip. Sabi niya, kung talagang malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buong katawan. Pero kung akala mo malinaw ang iyong mata, yung pala, napakadilim niyan. Ibig sabihin, nakakakita ka ng mga bagay-bagay na mabubuti pero hindi mo ginagawa. Nadilim lang pa rin ang iyong mga isip. Maraming mga taong ganyan. Mga mananampalataya, pero nadidim na ng isip. Kailan yan nangyayari? Ito, mas malalim lang na yan. Kailan nangyayari yan sa mga mananampalataya? Ang sabi ng Biblia, natatalokbungan pa ang kanilang mga isip. Kailan yan pwedeng mabuksan? Kailangan humarap sa Diyos. Humarap kay Kristo. Kapag humarap na raw kay Kristo, maaalis na yung talokbungan. Bakit maraming mga tao natatalokbungan ng mga isip? Ayon sa Biblia, maraming namumuhay sa kadiliman. Ayaw nilang mamuhay sa liwanag kasi malalantad. Maraming namumuhay sa kadiliman. Nakala ba natin trabaho pang gabi yun? Hindi ibig sabihin spiritual ang kwentuhan na yun. Maraming nang gumagawa, kumikilos ng mga palihim na hindi gusto ng Diyos. Yung sinasabi na namumuhay sa kadiliman. Mga evil works. Hindi talaga higpigin as in giving. Namumuhay ng pamumuhay sa kadiliman. Yan yung mga taong nagiging na ng mga isip. Naalala nyo minsan? Sabi ng ano?
Sabi ng isang katulad ng pagparito, sabi ng Panginoon, upang makakita ang mga bulag at mabulag yung mga nakakakita. Sabi ng Pariseo. Ibig sabihin, bulag kami. Diba? Alam nila yung kautusan eh. Ibig sabihin, bulag kami. Sila din, alam nila yung kautusan. Sabi niya, sabi ng Panginoon, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Pero sinasabi niyo nakakakita kayo, kaya mananatili sa inyo ang inyong kasalanan. Ano ibig niya sabihin doon? Na alam pala nila yung kautusan, alam pala nila yung utos, alam pala nila yung mga kalooban ng Diyos. Bakit hindi nila ginagawa? Pero yung mga taong walang alam, hindi pala sinasabi mga bulag. Mga walang alam tungkol sa Diyos, hindi pala nila kasalanan yun. Hindi pala pagkakasala nila yun. Kasi wala pa sila idea, lalo yung mga hintil. Hindi naman sila kasama dun sa mga utos. Pero yung mga binigyan ng utos, alam nila yung utos. Pero ayaw lang gawin, nagbubulag-bulagan. Kaya ganun ang Panginoon kung mangaral, direktahan kung mangusap. Kaya sabi niya, maniwala kayo sa akin. Sinasabi, kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Yan, marami siyang patutuo sa kanyang mga ginawa. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta ako sa Ama. Buhay pa Panginoon, sinasabi niya na yun. Pupunta ako sa Ama. Sa lahat daw ng nananalig sa Panginoon, makagagawa sila ng higit pa sa ginagawa ng Panginoon. Kaisipan pa tao, posible naman. Wala na makagagaya dun sa ginawa ng Panginoon. Pero makikita nyo ngayon, maraming mga mananampalataya na nagagawa nila ng lagpas pa sa ginawa ng Panginoon. Ang Panginoon, ayon sa tala nila, 3 years lang kung mangaral. Pero may mga nangaral ngayon na lagpas pa sa 3 years, di ba? May mga gumagawa ng kababalaghan dahil sa pananalig ng Panginoon. Nagawa, mga apostol, nagawa nila yun. Nagawa nila ng higit pa. Nagkatotoo sinasabi ng Panginoon sa harapan ng mga apostol, kung nananalig kayo, magagawa ninyo yung ginagawa ko, pero higit pa daw sa nananalig, yung ginagawa niyo. Ito yung mas matindi. Sinasabi sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta ako sa Ama. Ang sinuman, ang anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko. Marami nitong gumagamit. Diba? Marami ang gumagamit ng mga itong talata. Tapos isusumbat sa Diyos kapag hindi binibigay yung kanilang hinihiling. Amen? May mga ganyan tao. Si Kristo may sabi niya, bakit hindi nagkatotoo? Ano sabi niya? Ano man. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Doon minsan ang mga tao nagkakaroon ng sama ng loob sa Diyos, minsan nagkakaroon ng pag-alinlangan sa Diyos, dahil siguro hindi nangyayari yung kanilang mga hinihingi. Tapos naniniwala sila sa Panginoon na tapat ang Diyos sa kanyang mga salita, pero bakit hindi naman nangyayari yung aking ginawa ko naman yung sinabi niyo, bakit hindi naman nangyari? Kumbaga sa pag-iimbestiga, titignan mo kung sino yung humingi. Aalamin natin kung sino yung humihingi. Kaya pala siguro hindi binibigay yung hinihingi ng isang tao, ng isang mananampalataya, dahil may requirement siya. Yun lang daw sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Kaya maraming mga tao ang humihingi na hindi naman ipinagkakaloob ng Diyos na dumating lang sa punto na ikinasama nila sa Diyos. Dahil hindi naman sila qualified na tumawag sa Diyos. Hindi sila qualified na tumawag sa Ama. Alam niyo sa Biblia may ganun pala.
May ganun pala sa Biblia na hindi lahat ng tao qualified tumawag sa Diyos. Kaya pala sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng matawag sa Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yan lamang sumusunod sa kalooban ng ating Ama. Yung mga sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit, ang itinuturing ng Diyos na kanyang anak. Yung mga itinuturing ng Diyos na kanyang anak, yun lang din yung may karapatan tumawag sa Diyos. Okay? Amen? Yung mga itinuring ng Diyos na mga anak niya, yun lang may karapatan. Yun ang importante na mapakinggan ng lahat ng mananampalataya. Kaya sikapin ng lahat ng mananampalataya na maituturing silang anak ng Diyos. Ang may karapatan lang tumawag sa Diyos, yung maituturing ng Diyos na anak. Ang lahat ng na maituturing ng Diyos na anak ay yung mga taong sumunod sa utos ni Kristo. Nag-iwan ng Panginoon ng mga halimbawa na dapat tularan. Pero yung iba, ayaw pakinggan. Tapos sinasabi nilang tagasunod sila ni Kristo. Samantala sa Biblia, ang sabi sa Biblia, binigyan tayo ng anak ng kanyang espiritu upang tayo makatawag sa kanya ng Ama. Ama ko. Ang ibig sabihin, lahat lang na may espiritu na galing sa Diyos yung may karapatan tumawag sa Diyos. Yung walang kaloob na hindi pinagkalooban ng anak ng espiritu, walang karapatan tumawag sa Diyos. Ano yan, masakit minsan pakinggan yan. Ibig sabihin, di ba, yung iba may magre-react pa na, ibig sabihin, kayo lang yung anak ng Diyos? Kung gusto mo, di ikaw din. Anak ka rin ng Diyos. Sa'yo lang. Gusto ba ng Diyos? May mga ganon. May mga tao, kilala nila ang Diyos. Pero ang Diyos, kilala ka ba nila? Ang lahat ng kilala ng Diyos ay binibigyan ng Diyos ng palatandaan. Tatak. Ano yung tatak? Espiritu Santo. Bakit sila binigyan ng tatak? Bakit sila binigyan ng palatandaan? Gaano ba kahalaga yung Espiritu Santo? Palatandaan niya na hinirang ka ng Diyos at pagdating at pagbalik ng Panginoon, isa ka sa maisasama sa kinaroroonan ng anak ng Diyos. Maraming patunay yan sa banal na kasulatan na totoo yung sinasabi natin dito. Kaya hindi lahat ng sumasamba masasabi mo lang, ano na ako? Born again na ako. Ang pagiging born again, hindi lang ngayon. Hindi lang ngayon. Dapat consistent, sabi nga nila. Dapat na tuloy-tuloy, namamalagi na ikaw ay nagbabago talaga. Iba yung pabago-bago. Dapat nagbabago talaga. Iba naman yung salitang pabago-bago. Sa pabago-bago naman, wala kang mapapakinabang na mula sa Diyos kapag pabago-bago yung kaisipan. Kaya dito natin makikita kung nakikilala natin ng Diyos, paano natin siya, paano tayo lumakad sa pananampalataya na siya at namumuhay tayo ayon sa kanyang mga salita. Maraming mga sinasabi ng Panginoon, kung ako'y kilalanin, kung ako'y para daw mapatunayan na mga alagad daw niya sila, kailangan patuloy na sumusunod sa kanyang mga utos. Kapag tumigil, hindi. Pero mo, lahat pwedeng gumamit sa pangalan niya. Pero hindi lahat qualified na papasok sa langit. Naalala ko tuloy yung mensahe ni Lolo. Sabi ni Lolo, marami daw ang mapapahamak kasi dami ng buhangin sa dalampasigan. Kukunti lang daw yung maliligtas. Sino yung maliligtas? Yan yung mga sinasabi sa mga aral na matagal na sinasabi naman na yan. Ang kaligtasan nasa pagsunod, wala sa pagsuway. Pero marami talaga mga tao na sabi natin, matitigas talaga ang ulo, hindi naman.
sasabihin na hindi ko naman sinasadya na sumuway. Dahil lang sa siguro dahil dalas ng pagkakataon o dahil minsan yung kahirapan, parang idinadala lang dahil sa kahirapan. Sa totoo lang, huwag natin sisihin ng kahirapan. Huwag natin sisihin ng kahirapan. Kung dumating man yan, ang paglapit sa Diyos, yung pananampalataya, yung pagsisikap talaga natin ng paglapit sa Diyos, yung sabi na pananalig, kailangan talaga kasama dyan sakripisyo. Sakripisyo talaga. Tandaan natin na bilang isang kumikilala na may Diyos na tagapagligtas, huwag natin gawing biro lang yung salita niya. Dahil totoo yung kanyang salita sa Biblia. Marami ng patunay na lahat ng mga hindi nagpahalaga sa salita niya, doon nga sa kwento, literal namatay. Literal na namatay. Hindi nagpahalaga sa spiritual, literal na namatay. Ay ngayon, ng panahon na ito ngayon, hindi ka man namamatay literal, physically. Pero papatayin talaga yung pananampalataya ng spiritual. Kahit yung kay Adan, yung sinabihan na kapag kumain ka niyan, ibig sabihin kapag sumuway ka, mamamatay ka. Namatay ba sila? Hindi. Hindi sila namatay. Ang tagal na panahon bago namatay. Pero bago namatay, dumanas sila ng katakot-takot na hirap. Kung bakit natin nararanasan ng mga hirap, baka naman sa ating mga pagkakamali yun, baka naman sa ating mga pagsuway yun. Huwag natin sisisihin yung mga sitwasyon. Baka naman sa mga pagkakamali natin yun. Baka naman bahagi ng mga disiplina sa atin ng Diyos yun. Ayaw lang talaga natin makinig. Tapos, nagmamalaki pa tayo sa Diyos. Mas mahirap yung ganun. Kaya, isa sa napakahalaga, bilang tao, napakalungkot. Akala natin, lahat ng yung mga problema na dumadating sa atin, parang yun na yung pinakamabigat eh. Pero sabi nga, di ba, ang Diyos lagi nagpapakita ng halimbawa. Kung nakakita na ba kayo ng kahoy na tinanggalan ng balat? Buhay pa, tinanggalan ng balat, nakakita na kayo nun? Yung iba nga, pinapakuluan kasi talagang banaba. Tinanggal yung balat kasi papakulong panggamot. Makikita niyo, paglipas ng panahon, humihilom yung balat. Yeah. Nababalutan uli yung katawan. Nanunumbalik yung kabuhay niya. Ang Diyos ang magkagagawa nun. Ang Diyos ang nagpapahilom. Pero nanghina ba yung puno na yun? Patuloy, namumunga pa yun. Yung mga puno, may mga puno na namumunga pa. Pero ang mga tao, syempre, hindi naman abot yung ganong mga halimbawa. Nakaranas ng konting mga pangyayari. Talagang mabigat. Kasi akala natin, yun na yun. Kasi ang tao talaga, pagka kung ano yung gusto, parang yun ang gusto, yun na talaga yung tama. Kapag binago ng Diyos, parang ayaw talaga eh. Talagang ayaw eh. May mga gusto talaga tayo na hanggat maaari, huwag mangyari. Pero, sabi nga, nakasaad na sa propesya yan. Mangyayari at mangyayari talaga yan. Yun yung batas ng Diyos, hindi pwedeng baguhin. Gusto ba natin mabawasan ng mga mahal sa buhay? Sino may gusto mabawasan ng mga mahal sa buhay? Wala, di ba? Pero yun na yung yun na yung batas ng Diyos, mababawasan talaga tayo eh. Mamamatay at mamamatay talaga isa sa pamilya natin. Walang gusto niyan, pero batas na ng Diyos yan. Hindi na kayang baguhin. Yan ang sinasabi diyan ng mga pruweba na ipinapakita sa atin ng Diyos. Dapat makilala na natin, alam niyo yung pinakasimpleng bagay na araw-araw na ibinibigay ng Diyos. Ang laking kayamanan pala. Kumbaga nung kinompute ko, ang laki pala, parang walang katumbas na pera.
Araw-araw ibinibigay sa atin. Ano ba yun? Yung buhay. Yung health na nandyan sa atin. Yung health, napakalaking kayamanan. Araw-araw na malusog ka, napakalaking kayamanan pala niya. Hindi lang yan nakukwenta ng tao, yung health. Pero anong gusto ng tao? Gusto pa niya, pakamatay. Gusto mahirapan. Naglalaslas para mahirapan. Pero ang Diyos gusto ka buhayin. Diba? Gustong buhayin ng tao ng Diyos, pero ang tao, gusto talaga mag-alay. Tapos sasabihin, Christian. Sasabihin, kilala niya si Jesus. Alam niya yung aral. Gusto niya mabuhay. Pero kunting disiplina, nagtatampo sa Diyos. Amen? Kunting disiplina ng Diyos sa atin. Nagtatampo ka. Maling desisyon pala yung ganun. Oo nga, mga kapatid, kapag tayo dinidisiplina ng Diyos, pag dinidisiplina tayo batay sa kalikasan na kinakaharap natin, huwag tayo magtampo sa Diyos. Dapat pala, masigit tayong lalapit sa Diyos. Yun pala yung halimbawa na ipinakikita ng Biblia sa mga lumalapit sa mga totoong nananampalataya. Huwag pala tayo bibitaw o tatalikod o manghihina man lang. Si Apostol Pablo sabi niya, kahit humihina yung kanyang katawan lupa, lumalakas yung kanyang pagpupursige na makasunod sa kalooban ng Diyos. Kahit siya nasa kulungan, hindi siya natigil sa pangangaral, gumagawa siya ng mga sulat. Ibigay niyo ito dun sa mga kapatid na nasa iba't ibang mga lugar. Patuloy na nangangaral. Ganun pala, ang mga lingkod ng Diyos. Alam niya kasi, kilala niya ang Panginoon. Na ang Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya nahihiya na ipangaral ang mabuting balita. Kailanman, hindi siya tumigil. Katulad ng ibang apostol na tumigil. Si Pablo hindi. Wala kang mababasa doon na naglaylo si Pablo. Wala kang mababasa doon na nanghina si Pablo. Nung tawagin siya ng Diyos. Talagang nagpursige siya na masunod. Bakit? Kasi, i-mission siya. Inutusan siya ng Diyos. Ganon din ang Ama, ang anak, ang Panginoong Jesucristo. Nung sinugo siya, may pinagagawa ang Diyos sa kanya. Ginawa niya rin yun, katulad ni Pablo. Ngayon, nangangatwiran ba tayo? Eh sila yun eh. May mga utos sa kanila ang Diyos, kaya dapat nila, gampanan nila yun. Di ba ganon? Ganon yung makikita natin sa kanila. Eh sila talagang ibinaba ang Panginoon. Talagang ito yung utos sa kanya, yung mission niya. Kaya dapat niyang gawin yun. Kahit anong mangyari, gawin yun. Hindi natin namamalayan tayo din merong ganon. Pagbaba ng Panginoon, binigyan din tayo ng utos na dapat natin gawin. Pero anong nangyayari? Hindi natin namamalayan, tinatalikuran natin. Amen? May pinagagawa ang Diyos sa atin. Kung hindi pa natin alam, yan yung mga utos. Inutusan tayo. Inutusan tayo ng Diyos na manampalataya sa kanyang anak. Diba? Sinasabi doon sa Biblia na kung ano yung kalooban ng Diyos, ang kilalanin ng kanyang sinugo. Yun ang kalooban niya. Ang sino ang sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay hindi nahatulang maparusahan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa pananampalataya, nandun yung gawa. Madalas natin ang kinukwento yan, lagi na sinasabi yun. Kaya yung daan na sinasabi ng mensahe ngayon, dapat pagbulay-bulahin natin kung tayo ba ay lumalakad pa sa daan ng Panginoon o kung lumalakad pa sa daan lang natin, sa gusto lang natin. Ibig sabihin kasi, sa daan ng Panginoon, sa gusto ng Panginoon, hindi sa gusto natin. Hindi raw po pwede lumakad tayo ng dalawa yung daanan. Lalakad ka sa kaliwa, lalakad ka sa kanan, pasigsag-sigsag, dapat daw straight lang. Diretso sa Diyos. Pag hindi mo alam, nawawala ka na sa linya, hindi ka talaga makakasabay. Naalala ko yung isang kwento na sabi, paano ba magkaroon ng maayos na relationship?
Ipagpalagay na natin relationship natin sa Diyos. Kasi ang tinatanong niya yung sa mag-asawa eh. Patungkol sa mag-asawa, paano daw ba mananatili yung relationship, ano daw ba sikreto? Ilagay natin sa Diyos, relationship natin sa Diyos. Kasi yung kwento doon sa mag-asawa o sa mga magkatipan, ipinayo niya yung talagang maayos daw na mga sikretong pamumuhay para mananatili ang kanilang relasyon. Hindi nagkakaroon ng pagkaaway-away, walang mga ano. Sinabi niya, kunin niyo yung halimbawa, sabi niya, sa parallel line. Siguro marami nakakaalam sa salitang parallel line. Yung parallel line, yung sinasabi, yung dalawang linya na laging magkakaugnay. Makikita mo yan hanggang sa dulo. Hindi sila nagtatalo kasi parallel eh. Ganon din daw ang relationship. Kapag hindi kayo nagkasundo, parang linya nag-cross. Kasi hindi kayo magkasundo, ito gusto mo, ito gusto niya eh. Gusto ka pumunta doon, siya naman gusto lumiko eh. Hindi na siya parallel. Magkakaroon ng pag-aaway, magkakaroon ng pagkatalo. Tapos, nasabihin mo, ginawa mo naman ng sikreto. Yun ang pinakita niya halimbawa, yung parallel line. Nagkakasundo sila kung saan sila pupunta. Saan mo makikita yung parallel line? Sa Reyes, hanggang Bicol, meron ganun. Hanggang sa dulo nun, parehas walang nag-cross. Yan. Ganon din yung ng relationship siguro. Kapag tayo mag-cross sa daan ng Panginoon, mawawala tayo sa landas. Mawawala tayo sa hindi natin mararating yung paroroonan. Alam mo na yung paroroonan tapos lumihis ka pa. Hindi natin mararating. Yan yung sikreto sa relationship ng sa Diyos at pananampalataya natin sa Diyos. Kailangan lagi tayong sumusunod sa gusto ng Diyos. Kapag sumuhay tayo sa gusto ng Diyos, ang mangyayari, magkakaroon ng problema yung buhay natin. Yun yun. Kaya minsan, kapag nandyan ang Diyos, nagkakaroon tayo ng mga problema, mga suliranin minsan ang mga tao dahil sa kakulangan ng kaisipan, sa kakulangan ng pagkakaalam tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, nasusumbat pa ang Diyos. Akala ko ba, lagi mo akong kasama, katulad ng kinukwento ni Kuya Jay nung nakaraang linggo. Akala nyo ba, lagi nyo akong kasama, pero bakit panahon ng problema? Ako na lang mag-isa, di nyo na ako sinamahan. Doon yun, ang pamagat nun, footprint in the sun. Pag nabasa ninyo yung footprint in the sun, basahin nyo lang maayos sa pagkakabasa, tutululuhan nyo doon. Kapag tumagos yung isip nyo doon sa binabasa, tutululuhan nyo doon. Yun yung totoo nun. Kaya, minsan ang mga tao kapag dinidisiplina, sinisisi ang Diyos. Sabi, akala ko pala, yung kasama. Ang Diyos pala nandyan lang. Nakahanda ang Diyos na magpatawad. Kaya lang, may mga tao talaga na inaabuso yung kagandahang loob ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa Biblia, minsan lang mag-alay ang anak ng buhay sa ikatutubos. Yun ay pang magpakailanman. Minsan lang yan. Pero hindi na paulit-ulit. Hindi pa ulit-ulit na gagawin yan. Pag nagkasala ka, sabi niya, wala nang hain pa para sa pantubos. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya one time lang. Pahalagahan natin ang ginawa ng Diyos kung talagang nakikilala natin siya ng lubos. Pahalagahan natin yung ginawa ni Kristo, yung paghihirap niya, yung lahat ng pasakit niya na para sa atin, para lang tayo isama sa kinaroroonan niya. Pahalagahan natin yun, pero kapag hindi natin pinahalagahan, wala tayong dapat isisi sa Diyos. Nasa atin na lahat ang mga salita niya, aalamin na lang natin, bubuklatin na lang natin, babasahin na lang natin, pero kung ito'y sasabihin na babaliwalain lang natin, okay, nasa Biblia lang naman, tapos nasa bahay, ang cellphone puno ng mga verses sa Biblia, pero hindi naman binubuksan ng cellphone, iba ang binubuksan. Mawawala tayo sa linya. Ang word at ang kalangitan ay magkaaway. Sa sanlibutan, may ibang Diyos dito. Iba naman ang Diyos sa langit. Ang Diyos ng sanlibutan, bumubulag sa ating kaisipan.
Kaya akala natin mga magagandang bagay yung ating tinatamasa o baka naman kagagawan na yan ng Diyos ng sanlibutan. Nabubulag na yung ating kaisipan, nawawala na tayo dun sa pag-focus doon sa spiritual na bagay. Magkalaban daw yan. Yung pita ng laman at Espiritu Santo. Kaya mas maganda yung i-priority natin yung sa Holy Spirit. Huwag natin i-priority yung sa sanlibutan. Maraming mga bagay sa sanlibutan na hindi natin namamalayan. Akala natin, kasi ano lang naman ito, minsan lang naman. May mga ganun. Pero mga crucial yan. Minsan, may mga sakripisyo dyan na dun makikita talaga yung sakripisyo talaga. Yung sinipili mo. May mga bagay na simple lang. Mga dahilan, simple dahilan, pero alam niyo minsan, sa tao, okay, tanggap lang naman yan, understandable naman yan. Pero sa Diyos kaya, pwede kaya yun? Yun yung mga ganun ba? Sa tao, okay lang naman ipagpaalam eh. Sa Diyos kaya, paano kaya ang Diyos yun? Nandyan na yung batas ng Diyos, hindi na pwedeng baguhin, mangyayari kung ano yung kanyang inilagay na batas. Kaya lahat, lagi dapat makikita natin yung mga halimbawa sa kalikasan dahil yun yung natural, yun yung buhay na mga patutuo na pinakikita ng Diyos na mangyayari yung lahat ng kanyang sinasabi. Yung mga halimbawa sa kalikasan na nakikita natin, mangyayari yan sa spiritual na buhay natin. Hindi yan po pwedeng magbago. Hindi yan po pwedeng pumalya. Sabi doon, ang salita mo'y katotohanan. Walang matagpuan na kasinungaling yan sa mga salita mo. Pero yung mga tao, binabaliwala lang. Kaya, hanggat may panahon pa tayo, sikapin natin na makinig sa salita ng Diyos. Naalala niyo yun? Sabi dun sa mga unang mensahe, yung nagsalita, kapag hindi ka rin nakinig sa nagsalita dito sa lupa, may parusa, ay lalo pa yung kung hindi ka makinig sa nagsalita na galing sa langit. Ganun kabigat. Na ang Diyos na mismo nangusap sa atin, hindi pa tayo makikinig, wala tayong makakasahan sa Diyos. Wala tayong ibang kailangan kundi ang Diyos. Kaya nasa Diyos ang lahat ng ating kailangan. Useless yung ating kinakanta na Jesus is the answer, siya yung lahat. Lagi natin sinisigaw sa mga awitin natin. Pero kung hanggang sigaw lang yan, wala sa pagbuhay natin talaga, sayang lahat yan. Kaya sana patuloy tayo na mamuhay sa daan ng Panginoon, makikita natin ang totoong aral, yung katotohanan, at matatagpuan natin talaga doon yung buhay. Siya ang daan, siya ang katotohanan, matatagpuan natin ang buhay. Isasama ng Panginoon ang lahat ng mga mananampalataya doon sa kinaroroonan niya. Kaya ang hamon, parang laro, sa magtatagumpay. Yun, sabi doon, sa magtatagumpay ay isasama ko sila sa kinaroroonan namin. Sa mga magtatagumpay ay gagawin ko sila. May mga pangako ang Diyos sa mga magtatagumpay. Kaya lahat tayo para tayong sumali sa paligsahan na dapat susunod lang tayo sa bawat rules and regulations ng paligsahan na yan. Kapag sumuway tayo, madi-disqualified. Ibig sabihin, hindi tayo papasa. Amen? Amen. Sana po naintindihan natin mga kapatid yung mga simpleng mga mensahe at huwag natin baliwalain. Kaya purihin ang Panginoon sa mga pagkakataon katulad nito at muling naman tayo nakapagpaalala. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga misa ng mga napakinggan natin. Nagawin po ang mikrofon ng sabi tagapangasiwa si Pedro. Salamat sa Diyos sa pinilig niya kanyang ginamit at salamat